Ayan mo. Hello mga mamis, pagdating nga namin dito sa room nila Kyle, wala pa nga talaga yan. Paglabas nga namin ng room nila, nakita namin na nagtatatakbo nga papunta dito sa classroom nila. Pumunta nga daw kasi siya ng canteen at nandoon nga daw yung iba niyang classmate. Kapag kasi talaga pumupunta ako dito sa school, palagi ko talagang naaabutan si Kyle na nandito nga lang sa room. Di daw kasi masyadong mainit, kaya naman daw lumabas talaga siya ng room. Tapos, nag-message nga din pala sa amin kanina si Kyle. Sakto nga, nasa palengke kami ng daddy niya. Nabali nga daw kasi yung supel na ginagamit niya. Kaya naman binilan ko na nga si Kyle dito ng dalawa at namili nga talaga siya dito kung ano nga yung mas maganda at mas tataas daw yung buhok niya. Diyos ko po. Gusto kasi talaga ni Kyle yung nakaangat nga yung buhok niya. Ayaw naman niyang gumamit ng mga gel or kaya naman yung pampataas nga ng buhok. Dahil malagkit daw at hindi nga siya komportable. Naubos nga talaga kaagad ni Kyle yung food niya dahil beef broccoli nga yung ulam niya. Maya-maya nga lang hinatid na nga kami ni Kyle dito sa may labas. Sabi ko nga sa kanya, wag na nga siyang tatakbo para hindi siya masyadong pagpawisan. Nakangiti lang yan, tapos kumis na nga talaga sa amin ng daddy niya. Umuo nga lang yan pero hindi ako sure sa sagot ni Kyle. Dahil baka nga mamaya ay pumunta pa nga yan sa kabilang room at makipagdaldalan. Diyos ko po. Dumaan na nga muna din pala ako dito sa room nila Iya. Aga nga talaga nag-i-start yung klase nila pero iniskis ko na nga muna si Iya dito. Ay meeting nga sila mamaya at kuwanan nga ng card nila. Nag-voice record pa nga talaga sa akin kahapon yan, kaya naman sabi ko nga ay pupunta ako. Umiglip na nga muna ako dito pagka-uwi nga namin sa bahay habang yung daddy naman ni Kyle ay nagsiselfone nga dito. Hindi nga rin pala ako masyadong nakaiglip talaga dito. Ano ba naman kasi iniisip ko nga na baka nga mamaya mapasarap ako ng tulog. Kaya naman gumayak na nga talaga ako, baka kasi ako mamaya malate pa nga ako. Hahanapin talaga ako ni Iya at baka nga intayin ako sa may labas ng room nila. Buti na nga lang talaga at ambon lang, nagmamadali pa nga ako dito, baka ako kasi mamaya nag-i-start na. Pero pagdating ko nga dito sa room nila ay hindi pa nga sila naglalabasan at nandito na nga yung ibang parents. Maya-maya nga lang din pumasok na ako sa loob dahil pinalabas na nga sila Iya. Sobrang excited nga si Iya na makuha yung card niya at tuwang-tuwa nga yan dahil maaga nga daw ako at hindi late. Ako nga pala yung a-attend kay Iya ngayon. Paano ba naman kasi may pasok nga yung mommy at daddy niya. Discuss nga lang dito si teacher at may mga sinabi nga lang. Tapos maya-maya nga isa-isa na nga binibigay sa mga parents yung card ng mga estudyante. Nilapitan nga kaagad ako ni Iya at tinignan niya nga yung card niya. Buti na nga lang talaga at hindi nagsabay yung meeting nila Kyle, Ella at ni Iya. Next week pa kasi kuhanan ng card nila Kyle. Diners nga si Iya pero sabi ko sa kanya magmerienda na nga muna siya. Nagpabili nga lang si Iya dito ng shake tapos ng fishball. Mahilig talaga sila ni Ella dito sa fishball pero walang sauce. Sabi ko nga sa kanya kainin na nga lang muna niya yan sa room bago nga siya maglinis. Tutor pa din kasi talaga si Iya. Nagpaalam muna nga din pala ako dito kay Iya dahil uuwi pa nga ako. Mamaya pa kasi yung labasan nila Kyle. Kaya maya nga lang tumatawag na nga sa akin si Kyle at nagpasundo na nga. Easy nga yung daddy ni Kyle kaya naman ako na nga yung nag-drive tapos nagpasama na nga ako kay mama at kay Stanley. Para nga mamaya pag uwi ay may kasama nga ako. Diretso training na din kasi talaga nito si Kyle. Mamayang gabi pa nga yan uuwi. Magsundo kasi kay Kyle sa hapon diretso training na nga yan tuwing Friday. Kaya naman dinadala ko na nga kaagad yung bag niya pati na rin yung bihisan niya. Ate kasi umuwi pa yan sa bahay para maligo pero ngayon hindi na talaga kaya ng oras niya. Masyado na daw kasi talaga siyang malilate sa training at baka nga hindi na nga siya makapag-training. Iniwan na nga din pala namin dito si Kyle tapos umuwi na nga kami. Pagka-uwi nga namin pinakain nga lang si Stanley tapos pinaliguan ko na nga din. Kaya maya nga lang natatawa ko dito kay Stanley paano ba naman kasi nanghihingi nga ng milk? Una nga inaasar ko pa yan dahil gutom na nga daw talaga siya kahit kakakain nga lang ng rice niya. Please nga ng please kaya naman ito dumiretso na nga ako sa kwarto nila para maitimpla siya ng milk. Grabe, ang tagal ko na nga talagang hindi ginagawa. Kung nakita nga ako ni Stanley tuwang-tuwa. Yun lang, thanks for watching. Bye-bye!